medyo nagbago po yung sound. So paki-adjust lang, binago ko kasi. So, in a group of telco subscriber, 15 are PLDT and 11 are Globe subscriber. There are 2 subscriber of both PLDT and Globe. So, then the questions here. Hindi ko na po babasahin titipid sa oras ng video. So, we're going to solve here yung number ng yung mga telco customer. So, isolve ko muna yung Venn diagram ko, yung box. Ang laman nito, lahat na mga telco subscriber. And based sa problem, may dalawang subscriber type Merong sa PLDT at saka merong sa Globe. So, I have to write yung dalawang entity. Isang yellow for the PLDT, tapos isang Globe. And take note, lagi mong gagawa ng overlap yung dalawa na yun. Dapat may overlap kasi yun yung magiging intersection. Ito naman yun. Yung both. 2 subscriber of both PLDT and Globe. Kasi, joint set yan, magkakabit. Meron kasi disjoint yung hindi magkakabit. Pero pag merong common, which is common sa both PLDT and Globe, lalagyan natin dito yun, yung intersection niya. Yan, mag-overlap dapat, nasa overlapping. So, meron tayong dalawa. Nalagay na natin yung sa both PLDT, pasok sa yellow, pasok din sa blue. So, nalagay na natin yung both sa PLDT at saka sa Globe, laging uunahin po natin yung tendaan. Tapusin naman natin dun sa Globe. Ilan yung sa Globe daw? 15. So, 15. Pero may 2 na dun Dalawa. May dalawa na So, bawas natin yan. So, that will be 13. Guhitan ko lang ito. Baka mapasama yan. So, ibig sabihin ito, 15 daw yung sa PLDT. Total So, 13 at saka dalawa yung meron din sa Globe. So, ang total ng PLDT, 15. Next, Globe. Ilan yung sa Globe? Isa na. 11 are Globe subscriber. So, magiging ilan? Tama. So, 11 minus 2 is equal to 9. Erasing ko ulit. Wala akong eraser. Guhitan ko na lang. Now, kompleto na, di ba? Meron ba sa labas? Wala naman Yung sa labas dito? Wala. Kasi, doon sa sinasabi dito sa problem, group of telco subscriber. Tapos, 15 daw yung PLDT. Hindi sinabi kung ilan yung subscriber So, we're going to consider na yung kung ano lang sinabi doon sa problem, yun lang din yung pag-uusapan natin, which is yung 15 sa PLDT at saka 11 doon sa Globe. Yung sa ibang telco, wala na tayong pakialam. Yung sa dito, yung sa communication, yung sa Converge, naka-issue recently. So, hindi natin isasama yun. So, ito lang pag-uusapan natin. So, sagot na tayo ng question. How many are PLDT subscriber only? Only Ilan yun? Dapat alam na natin ito So, PLDT only, itong side na to, papunta doon. Hops, hindi kasama yung Globe. Hanggang dito lang ako. So, ilan yun? Very good. 13. Next is how many are Globe subscriber only? Again, dito yung side na yan. Sa Globe. Oops, hindi kasama yan. Hanggang dito lang tayo. That will be, tama, 9. Tanong, how many, letter C, pangatlo, how many subscribers are there in the entire group? If you don't know how to use this Venn diagram, usually, pag nabasa mo yan, or probably ngayon, ang sagot mo is yung 15 plus 11 plus 2. Which is wrong. Ang tamang sagot po dyan ay yung i-add mo, ilan yung sa PLDT lang? 13. Ilan yung parehas? 2. Ilan yung sa Globe lang? 9. That will be, ilan? Mahina ako sa math. Yan, 24. Paki-check sa calculator po. Now, bakit ganito yung computation? Ganito po kasi yan. So, halimbawa, i-simulate natin. Halimbawa, mag-survey ako ng mga kapitbahay mo. Sino dito ang naka-Globe? Sino dito ang naka-PLDT sa subdivision na to? So, una, kantong-kanto, tatanungin ko, ano pong provider ninyo? PLDT. So, isa. Ilan total na natanong ko? Isa din. Okay? Sunod, tatanungin ko, ano po yung provider ninyo ng internet dito? PLDT. So, tara ulit ako, PLDT. Ilan na natanong ko? 2. Okay? Ito yung total lang natanong ko, ito yung PLDT. Pangatlo, tanong ulit ako, ano po ang provider nyo? Globe. Ayun, nagkaroon din ng Globe. Mas marami talaga yung PLDT. So, isa sa Globe. Ilan na lahat yung tinanong ko? 3. Tama? Susundan? Tanong ulit ako. Sunod ng kapitbahay. Nangangamoy pa yung ulam nila.
Ano po yung provider ninyo? Globe at saka PLDT. Kaya po mayaman. Dala-dalawa. Kaya pala masarap yung amoy yung luluto nila. Amoy tuyo. So, isa sa Globe, isa din sa PLDT. Tama? Kasi dalawa yung kanyang connection eh. Pero, ilang tao yan? Ilang bahay yan? Yung tinanong ko, isa lang. So, ang total na tinanong ko na bahay ay 1, 2, 3, 4, 4. Okay? Nakukuha po. Pero ito kasi isa na to, ito. Paras din dito. Yan. So, pag inad ko, yung Globe PLDT, ilan yung total? 5, which is wrong. Di ba? Dapat 4 lang. So, paano mo i-add? I-add mo yung Globe lamang, which is isa. Tapos, i-add mo yung PLDT, which is 2. So, magiging 2. Tapos, i-add mo yung parehas. Isang beses mo lang bibilangin yun. Huwag mo na bibilangin ng 2. Isang beses lang. Kasi isang bahay lang to, isang tao lang to eh. Okay? So, 1 plus 2, 3 plus 1 is 1. Yun. Ganun po yun. Kaya ganito yung solving natin. I hope that's clear. Kung may question po, pakilagay na lang sa comment ha. Alright, next. In a group of 83 examinee, 51 are taking civil service exam, CSE, and 25 licensure examination for teacher, or the LET. Of the students taking CSE or LET, 11 are taking both exam. So, may questions dito. How many examinee are taking CSE exam only? How many examinee are taking LET exam only? And the last one is how many examinee are taking either CSE or LET? So, again, ilan yung entities natin na kailangan, yung category? 2, Doon sa problem natin, CSE at saka LET. Diba? So, label natin ulit yung yellow na CSE, tapos isa sa LET. Ngayon, ang susunod natin, given. Kala ko hindi pa. So, susunod natin, lagi natin unahin yung common between the two categories eh. Gumagaral-gal yung boses ko. So, pangit na nga eh. So, papangit pa lalo. Sorry, pasensya na po kayo. But I hope nakakatulong ako sa inyo. That's what's important. Sabi nga ng isang coach namin eh, kung ikaw nasa deserto at kailangan mo ng tubig, may nagbigay sa'yo ng mapa ng tubig na binibenta sa'yo, gutay-gutay na yung mapa eh, pangit na eh. Bibilhin mo ba? Kung nandun sa mapa na yun, magtuturo kung nasaan yung tubig. Okay? So, nasa inyo po yun. Ito yung mapa kung gutay-gutay lang eh. So, it's up to you po. Okay? But I hope you're getting something from the video. Okay? So, balik po ako. Nasaan ako? So, pag nalagay na po natin yung Venn diagram, lalagay tayo ng dalawang entity. Ito, yung isa, at saka ito isa. Pabaliktad pa yung ginawa ko kasi malayo yung aking whiteboard. So, pag nalagay na natin ngayon yan, ang uunahin po natin laging ilalagay ay yung boat. Okay? Tandaan ninyo yan ha. So, ilan daw yung boat? Pangit yung pronunciation ko, bangka. So, 11. Next. Okay? 11 yung magtitake ng CSE at saka ng LET. Next, sa CSE tayo. Kunin ko yung CSE. Ilan daw yung CSE? 51 are taking civil service exam. So, magiging 51, gaya ng ginawa natin kanina, minus 11. That will be 40. Guhitan ko lang kasi baka mapasama. Computation lang natin yan. Next. Dito naman sa LET. Ilan yung sa LET? 25. So, 25 minus 11, that will be 14. Alright. Kompleto na tayo sa loob. Next, sa labas naman, dapat daw, unang given kasi nakalagay dito, in a group of 83 examinee, may given kasi, pag walang given, ang susundin mo lang yun, nasa set. Pero may given kasi dito ng universal set eh, yung pag-uusapan natin sa loob ng box. Okay. At ang laman daw ng box natin dapat ay, ilan po? Yung isang grupo na yun ay, yan, 83. Ayaw tumalab. Kasi, ayaw ba? Huwag mo ilalagay yung 83. Tandaan mo, meron ka na nakalagay dyan ng 40, 11, at saka 14. So, ilan na lang ilalagay mo sa labas? Kasi dapat daw, ang total niya is 83. Paano natin makukuha yun? So, to be able to get that, okay? So, ilagay natin dito, 83. Saan ba tanong yun? Diretso ko na. How many examiners are not taking? Okay, dito. How many examiners are not taking either CSE or LET? Di ba yung po yung nasa labas na yun? Okay? Kasi wala siya sa loob ng CSE or LET eh.
Okay? Are not taking. Okay? So, i-add natin, bawas natin. So, 83 yung total. Okay? 83. Tapos, ibawas natin yung magte-take ng CSE. Ibawas natin yung magte-take ng boat. Ibawas natin yung magte-take ng let. So, calculator please. 40, 51 plus 14, 65 minus 83. That will be 18. So, dito, kahit saan mo naman ilagay dito eh. Okay lang po yan. So, dito ko nilagay para isang dire-diretso lang sila. Tama ba? So, kompleto na yung nasa loob ng Venn diagram natin. Meron na tayo sa CSE, kompleto na yung sa LED, tapos yung sa labas, meron din tayo, which is 18. Answer na tayo. How many examinee are taking CSE only? So, again, mula doon, papunta doon, hops, CSE only, hindi kasama yung merong LED din. So, that will be 40. Next, how many examinee are taking LED only? Tama po ito, 14. Tama yung sagot mo. Next, LED only, yes. Next is, how many examiner are taking either CSE or LED? Are not taking either CSE or LED. Ilan nga yun? Ito yung sinulad natin kanina, di ba? Yung nasa labas siyempre ng circle na CSE at saka LED, which is 18. So, I hope naintindihan po bakit ganito yung competition natin, ha. Balikan mo yung previous problem kung hindi mo naintindihan kung paano nakuha yung 18. Ito kasi yung 11, isang beses mo lang bibilangin. Kung isasama mo yan doon sa 51, tapos isasama mo po ulit dito, pero counting yung 11 twice. So, mamamali ka. Baka mamaya sobra pa sa 83 lahat yan. So, to check this one, i-add mo lang po lahat ito. That should be 83. Ito din naman yun 18 plus 40 plus 11 plus 14 is 83. Yun lahat yung nasa loob ng box natin. So, yan. Pasensya na. Yung aking mouse kung saan pumupunta. Ito yung box. Yan. Mag-aaral nga ako. Mag-aaral. Mag-ano yan. Mag-lining nito.